Magandang hapon mga bata, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Vincent, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin sa hapon na ito? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Vincent, maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Ngayon mga bata, meron akong inihandang pampasigla para sa hapon na ito. Ang pangalan ng ating pampasigla ay Ako ay Isang Pinoy. Kakanta at sasayaw tayong lahat upang maging masagana ang ating diskusyon sa hapon na ito. Gusto nyo ba yon mga bata? Mabuti. Okay, simulan na natin. Ako'y isang Pinoy, sa puso't diwa, ito'y naisilang sa ating bansa. Magaling mga bata, ngunit bago kayo magsiupo ay isaayos nyo at pulutin nyo muna ang mga nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Magandang hapon ulit mga bata, kumusta ang inyong hapon o kumusta ang inyong mga araw sa hapon na ito? Mabuti. Sheena, maaari ka bang tumayo upang tingnan kung sino sa inyong mga kaklase ang lumiban sa hapon na ito? Maraming salamat, Sheena. Maaari ka nang umupo. Ngayon, mga bata, bago ako magsimula sa ating diskusyon sa hapon na ito, nais kong malaman ninyo ang ating mga ilintuntunin sa silid-aralan, sa ating silid-aralan. Pakibasa, mga bata. For a while, mga bata. For a while, class. Pakibasa, mga bata. Tahimik na makinig ang lahat habang si teacher ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa, pag may gustong sabihin o itanong, ay itaas lamang ang kanang kamay. Pangatlo, at ang panghuli, panatilihing maayos at malinis ang ating silid-aralan. Nagkakaintindihan ba tayo sa ating mga alintuntunin sa loob ng ating silid-aralan, mga bata? Mabuti. Ngayon na nagkakaintindihan na tayo, sino ang nakakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Yes, Naomi? Tama si Naomi. Noong nakaraang pagtatalakay o pagkikita ay tinalakay natin ang mga biyayang ibinigay ng ating Panginoon o ang Diyos. Upang malaman ko na talagang nagkakaintindihan tayo noong nakaraang pagkikita, ay meron akong aktibidad na inihanda para sa inyo. Ang dapat nyo lamang gawin ay, meron akong mga larawan dito at ang dapat nyo lamang gawin ay tatayo kayo kung ang larawan ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang ibinigay ng ating Diyos. At uupo naman kayo kung ang larawan ay nagpapakita ng hindi pasasalamat sa mga biyayang ibinigay ng ating Panginoon. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling. Unang larawan. Unang larawan. Tama ang lahat. Tumayo ang lahat sapagkat ang larawan ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang ibinigay ng ating Diyos. Pangalawang larawan. Tama. Ang lahat ay umupo sapagkat ang larawan ay nagpapakita ng hindi pasasalamat sa mga biyayang ibinigay ng Diyos. Sapagkat sa larawan ay makikita natin ang batang ito ay nagtatapon ng basura sa ilog o sa dagat. Panghuling larawan. Tama. Tumayo ang lahat sapagkat ang larawan ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang ibinigay ng Diyos, sapagkat sa larawan ay makikita natin na
Ang mga bata ay naglilinis. Tama mga bata. Talagang nakikita ko na talagang meron kayong naiintindihan sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling mga bata. Ngayon mga bata ay dadako naman tayo sa panibagong aralin. Ang paksa ng ating bagong aralin ay ang pagtitipid na nakabubuti sa ating kapaligiran. Bago natin simulan ang ating panibagong paksa o ating panibagong aralin, ay nais kong malaman ninyo ang ating mga layunin. Pakibasa mga bata. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga gawaing pagtitipid na nakabubuti sa ating kapaligiran. Pangalawa, napapahalagahan ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran sa pamamagitan at ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit sa kapaligiran. At ang panghuli, na isa sa buhay ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa ating kapaligiran. Yon ang ating mga layunin na nais nating makamtan sa ating pagtatapos ng ating paksa ngayong araw. Ngayon mga bata, meron akong awitin o kantang ipapaawit sa inyo. Ang paksa ng ating awitin ay alagaan ang ating kapaligiran. Kakanta tayong lahat at meron akong katanungan sa pagtatapos ng ating kanta o awitin. Magaling mga bata, ang ganda ng inyong mga boses. Ngayon, meron akong katanungan. Ano sa tingin ninyo ang mensaheng ipinapahiwatig ng kantang alagaan ang ating kapaligiran? Yes, Razea? Tama si Razea, bigyan ng 5 bagsak. Tama si Razea. Ang mensaheng ipinapahiwatig ng kantang alagaan ang ating kapaligiran ay ang tamang pag-aalaga ng ating kapaligiran at ang tamang pagdidisiplina sa ating sarili. Dapat nating simulan at disiplinahin ang ating mga sarili upang maging mas malinis pa at mas maayos pa ang ating kapaligiran. Sisimulan natin ito sa mga simpleng bagay o simpleng paglilinis, pagtitipid ng tubig at pagtitipid ng kuryente at ang paggamit o pagsasabuhay ng reduce, reuse at recycle sa ating kapaligiran. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 4, 5. Mga bata, meron akong maikling tula na inihanda para sa inyo. Babasahin ko ito at pagkatapos ko itong basahin ay meron akong mga katanungan para sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Okay. Kapaligiran aking alagaan. Kahit ako'y isang bata pa lamang, may magagawa ako para maalagaan ang ating mahal na kapaligiran. Hindi ko ito sisirain at papababayaan, magtitipid ng tubig at kuryente upang tayo'y hindi magsisi. Itapon ang mga basura sa tamang lagayan, reduce, reuse, recycle ay kailangan upang basura ay malimitahan. Naintindihan nyo ba ang maikling tula mga bata? Magaling! Ngayon, ako naman ang may katanungan sa inyo. Unang katanungan. Tungkol saan ang tulang ating binasa? Yes, Naomi? Tama si Naomi. Ang tulang ating binasa ay tungkol sa kapaligiran na dapat natin alagaan. Pangalawang katanungan. Ano ang maaaring gawin ng mga bata upang alagaan ang ating kapaligiran? Itaas ang kanang kamay sa gustong sumagot. Yes, Kimberly? Tama si Kimberly.
uulitin ko ang sinabi ni Kimberly. Ang sinabi ni Kimberly ay bilang isang bata ay maari niya daw maalagaan ang kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng mga simpleng bagay like pagbubulsa ng kaniyang mga basura, pagwawalis ng kanilang bahay sa loob at sa labas, at sa ating silid-aralan. Mabuti, Kimberly. Pangatlong katanungan. Sa inyong palagay, ano-ano kaya ang maaari nating gawin upang mabawasan ang mga kalat sa ating kapaligiran? Yes, Kyle? Tama si Kyle. Ang sinabi ni Kyle ay upang mabawasan ang mga kalat sa ating kapaligiran ay dapat daw tayong maglinis, magwalis, at hindi magtatapon ng basura kahit saan. Panghuling katanungan, bakit kinakailangan magtipid ng tubig at kuryente? Yes, Krisha? Tama si Krisha. Kinakailangan daw nating magtipid ng tubig at kuryente, sabi ni Krisha, sapagkat ay tubig at kuryente ay kinakailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan sila ng 5 bagsak. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata ay matutunan natin ang wastong pagtitipid at wastong paghihiwalay ng mga basura. Ang wastong pagtitipid at wastong paghihiwalay ng mga basura ay dapat nagampanin dito ng bawat mamamayan dito sa atin upang mas mapangalagaan ang ating kapaligiran. Sa pamagitan ng pagtitipid ay natutunan natin ang tama at wastong paggamit ng ating mga likas na yaman katulad ng tubig, kuryente at ang pagkain. Sa simpleng paraan ng pagsasara ng tubig o gripo kapag hindi ito ginagamit, sa pagpatay ng ilaw kapag walang tao sa isang silid, at sa pagkain ng tama ay isa sa mga halimbawa o pagkain ng sapat ay isa sa mga halimbawa ng pagtitipid na nakabubuti sa ating kapaligiran. Kasabay nito ang tamang paghihiwalay ng mga basura upang mas mapadali o mas mabawasan ang mga basura sa ating kapaligiran. Mahalaga ang pagsasama-sama ng mga di nabubulok, magagamit pa at ang mga basura na mapanganib upang mas mapadali itong maproseso at mas maiwasan ang polusyon. Sa ganitong paraan, naiwasan natin ang pagbaha sa mga polusyon, sa pagkasira ng ating kalikasan, at mas natutunan natin o mas nabubuo natin ang ating kapaligiran na malinis at ligtas sa mga bata o sa inyo o sa mga tao na nakatira sa isang pamayanan. Kaya dapat na maging responsable at disiplinado ang mga tao upang mas mabawasan mga basura at mas ligtas ang pamayanan na pamumuhayan ng mga sumusunod na henerasyon. Nagkakaintindihan ba tayo sa ating talakayan mga bata? Mabuti. Ngayon, aatasan ko kayong gumuhit ng isang hugis puso at sa loob ng isang hugis puso ay iguguhit ninyo ang kaya ninyong gawin para sa ikakabuti ng ating kapaligiran. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. At pagkatapos ng 5 minuto ay ilalarawan ninyo o ipapaliwanag ninyo dito sa harapan ang inyong mga iginuhit. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Okay, tapos na ang 5 minuto. Sino dito ang gustong unang magpaliwanag sa kanilang mga iginuhit? Yes, Jansin, pumunta ka dito sa harapan. Ano ang inyong iginuhit, Jansin? Okay, Jansin, maraming salamat. Bigyan natin ng 5 bagsak si Jansin. Okay, Jansin, maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Ang iginuhit ni Jansin, ulitin ko ang sinabi ni Jansin. Ang iginuhit ni Jansin ay isang bata na nagsisipilyo na sinara ang gripo.
ang paliwanag ni Jansen ay ang kaya niya daw gawin upang mapangalagaan ang kanyang kapaligiran ay pagsasara ng gripo kapag siya ay nagsisipilyo at kapag hindi ito ginagamit. Kapag siya ay nagsisipilyo at walang tubig na gagamitin ay isasara niya ang kanilang gripo. Mabuti, Jansen, at may natutunan ka talaga sa ating talakayan ngayon. Ngayon mga bata, meron ba kayong naiintindihan sa ating talakayan ngayon? Mabuti, at dahil dyan, bigyan natin ng magaling clap ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Handa na sila. Magaling. Pakibasa ang panutom mga bata. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon sa ibaba. Kilalanin kung ito ay nagpapakita ng wasto o hindi wastong paggamit ng mga materyales sa kapaligiran. Isulat ang wasto kung tama at isulat naman ang hindi wasto kung hindi ito tama o mali. So meron ako 5 mga larawan dito mga bata, at ang kailangan nyo lamang gawin ay tukuyin kung ito ay tama o wasto o hindi wastong paggamit ng mga materyales sa ating kapaligiran. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin o sagutin ang 5 mga larawan. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag. Okay, simulan na ang pagsasagot. Tapos na ba mga bata? Okay, atin na yang wawastuhin sapagkat ang ating 5 minuto ay tapos na. Okay, unang larawan, sinong gustong sumagot? Itaas ang kanang kamay. Yes, Asriel? Ito ba'y wasto o hindi wasto? Okay, very good, Asriel. It is wasto. Wasto ang nasa larawan sapagkat sila ay tinatapon nila ang mga basura sa tamang lagayan. Wasto. Pangalawang larawan. Ito ba'y wasto o hindi wasto? Yes, Chelsea. Tama si Chelsea. Ito ay wastong paggamit ng mga materyales sa kapaligiran sapagkat isinasabuhay nila ang 3 R's, which is ang reduce, reuse, at recycle. Tama, Chelsea. Pangatlong larawan. Ito ba'y tama o hindi, o ito ba'y wasto o hindi wastong paggamit ng mga materyales? Yes, Christ. Wasto? Atin yang wawastohin. Ito ba'y tama ba ang sagot ni Christ? Hindi. Ang sagot ni Christ ay wasto daw. Ngunit ang tamang kasagutan nito ay hindi wastong paggamit ng materyales sapagkat ang bata o ang lalaki na nasa larawan ay hindi sinasara ang kanyang ilaw kapag siya ay natutulog na, at hindi yan isang halimbawa sa pagtitipid ng kuryente, kaya hindi ito wasto. Maliwanag ba, Christ? Okay, maraming salamat, Christ. Pang-apat na larawan. Ito ba'y wasto o hindi wasto? Yes, Jansen. Wasto. Tama ba si Jansen? Tama, sapagkat sa larawan ay nagpapakita ito na sinasara niya ang gripo kapag hindi ginagamit. Okay, panghuling larawan. Ito ba'y wasto o hindi wasto? Yes, kanang Krisha. Ito ba'y wasto o hindi wasto? Tama si Krisha, ito ay hindi wasto sapagkat ang lalaki sa larawan ay nagpapakita ng pagtatapon ng basura sa ilog o sa dagat, kaya hindi yan wasto. Maraming salamat mga bata. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. 3, 4, 5. Magaling mga bata, at talagang nauunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito.
At sa inyong takdang aralin ay pakibasa mga bata. Basahin at dugtungan ang pahayag sa ibaba. Isulat ito sa inyong mga kwaderno at ipasa bukas. Ang pahayag ay, bilang isang mag-aaral, ang magagawa ko sa aking kapaligiran ay, so mga bata, naiintindihan ba ninyo ang ating takdang aralin? Hindi. So, ang dapat nyo lang gawin ay dudugtungan ninyo ang pahayag na nasa ibaba. So this is the pahayag. Bilang isang mag-aaral, ang magagawa ko sa aking kapaligiran ay blank. Dudugtungan nyo lamang ang salita o ang pahayag na nasa ibaba. Maliwanag ba mga bata? Magaling. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Ating balikan ang ating mga layunin, kung atin ba itong na-achieve ba natin ang ating mga layunin sa araw na ito. Ano yun ang ating mga layunin? Ating mga layunin. Natutukoy ang mga gawaing pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Atin ba yung nakuha o na-achieve sa araw na ito, mga bata? Tama, atin yung na-achieve. Pangalawang layunin. Napapahalagahan ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit sa kapaligiran. Nakuha ba yun natin sa ating diskusyon ngayong araw, mga bata? Tama, atin yung na-achieve o atin yung nakuha. Panghuling layunin, na isa sa buhay ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Atin ba yung na-achieve? Tama, magaling mga bata, sapagkat ang ating mga layunin sa araw na ito ay ating nakuha. Ngayon ay magpapaalam na ako sa inyong lahat, pagkat meron pa akong susunod na section na doon ako natuturuan. Paalam at salamat mga bata, hanggang sa ating pagkikita ulit. Maraming salamat. Okay, maraming salamat mga bata.